ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Hirit na alisin ng suspension order laban kay Alice Guo at dalawang iba pa, ibinasura ng Ombudsman. Armed Forces of the Philippines tinawag na intrusive patrol ang presensya ng China Monster Ship malapit sa BRP Sierra Madre. Nasa $18,000 o 1 milyong pisong nakita ng isang cleaner sa NAIA na claim na. Sa MBC TV correspondents, tricycle driver patay sa pamamaril sa Taytay Rizal. Sa MBC TV Sports, pole vaulter na si AJ Obiena nakasungkit ng ginto sa Poland. At sa Showbiz Spotted, 12 Thai actors ng Beat Babe The Series nagpasaya sa kanilang first Manila fan meet na pasabak sa larong Pinoy na kalamansi relay. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang hirit na alisin ng suspension order na ipinataw laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at dalawang iba pa. Paglilinaw ng Ombudsman, hindi parusa ang suspensyon at isa lamang itong hakbang para matiyak ang malayang investigasyon ng mga otoridad. Ang mga detalye ihatid ni Val Gonzales. Naglabas na ng desisyon ng Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mosyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na bawiin ang 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Sa 7 pahinang resolusyon ni Ombudsman Samuel Martires na may petsang June 18, denied ang hiling ni Mayor Guo, Edwin Campo at Aden Sigua. Sabi ng anti-graft body, hindi parusa o penalty ang preventive suspension kundi ito isang hakbang lamang para malayang maisagawang investigasyon at hindi maimpluwensyahan ng mga nadadawit ang kaso. Git ng Ombudsman. Sa ngayon ay malakas ang mga ebidensya na gagamiting batayan laban kay Mayor Guo, lalo nang magpapatunay na business interest nito sa Baufo Land Development Incorporated na nagmamay-ari sa 7 hektaryang lupain kung saan nakatayo ang ni-raid na mga illegal na pogo. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Irerekomenda naman sa Department of Interior and Local Government ang suspensyon ng mayor ng Porac, Pampanga dahil sa umano'y kapabayaan sa Pogo matapos matuklasan sa inspeksyon ang samut-saring iligal na aktibidad na isinasagawa rito. Ang buong detalye iatid ni Raymond Dadpaas. Irerekomenda ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means sa Department of Interior and Local Government o DILG na suspindihin din si Mayor Jaime Jing Capil ng Porac, Pampanga. Ito'y dahil sa ni-raid na illegal pogo hub ng Lucky South 99 sa kanyang nasasakupan. Ayon kay Gatchalian, mahalagang tingnan ng DILG ang accountability ng alkalde dahil hindi niya nabantayan ang operasyon ng Pogo. Aminado ang senador na walang kapangyarihan ng DILG na magpataw ng suspension, ngunit maaari itong ilapit sa Office of the Ombudsman gaya ng ginawa kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sabi ni Gatchalian na malinaw na nagpabaya si Mayor Capil dahil sa hinayaan niyang umabot sa 46 na building ang naitayo ng Pogo sa Porac. Kita ito sa kanilang isinagawang ocular inspection kahapon na may mga nangyayaring iba't ibang mga illegal activities. Kasama na dito ang scamming activities, text blast, prostitution den, kidnapping at may nakita pang gamit pang torture. Git ng senador, malawak ang saklaw ng kapangyarihan ng alkalde upang mapasunod ang isang business establishment sa polisiya ng gobyerno. Dapat ay naging red flag o babala sa kanya ang nangyaring hindi pagpayag ng management ng Pogo para sa isasagawasan ng inspeksyon ng mga tao ng munisipyo.
Nauna nang inihig ni Gatchalian na iniimbestigahan na sa ngayon ang kaugnayan ni Mayor Guo sa Porac Pogo Hub dahil ang mga taong kausap niya noon sa pagtatayo ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac ay sila din ang nasa likod ng operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, iginit naman ng National Food Authority o NFA na in good quality ang lumang stock ng bigas na bibilhin ng Department of Agriculture para sa Kadiwa stores. Pagtitiyak ni NFA Administrator Larry Lacson, bagamat ilang buwan nang nakaimbak ay dumaan naman sa maayos na maintenance ang mga bigas, kaya't wala umanong dapat ipangamba ang publiko. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulias. Bagamat luma na ay in good quality pa rin naman ang mga bigas na bibilhin ng Department of Agriculture mula sa National Food Authority. Ito ang sinabi sa DZRH ni NFA Administrator Larry Lacson kaugnay ng mga aging stock na binili ng DA sa kanila na siyang ibebenta naman sa mga Kadiwa store sa bansa sa halagang 29 na piso kada kilo. Paliwanag ni Lacson, kahit ito ay ang mga bigas na 3 buwan na o higit pang nakaimbak sa kanilang warehouse, dumadaan pa rin ito sa masusing maintenance kaya hindi dapat mangamba ang publiko tungkol sa kalidad nito. Samantala, aminado naman si Lacson na lugi sila ng 9 piso dahil 29 pesos din ang bili sa kanila ng DA. Yan po kasing mga 3 months and above na bigas ay nabili po noong panahon na ang presyo po ay ang bili ng NFA sa magsaka ay nasa 19 hanggang 23. Okay. So sabihin na lang po natin sa 19 times 2, 38 po yan ang puhunan. So, 9 na piso talo. 9 na piso po ang talo. So, Sa kabila nito, sinabi nitong nagsasagawa na ang NFA Council ng calibration tungkol sa presyo ng ibinebenta nilang bigas para hindi na sila malugi sa susunod. Bukod dito, ang aging stock aniya na binili ng DA ay inisyal lamang dahil plano ring bumili ng naturang kagawaran sa iba pang rice traders. Paliwanag pa ng admin, nasa 10,000 tonelada o katumbas ng 175,000 kaban ng bigas lamang ang binili sa kanila ng kagawaran ng agrikultura. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo Pilipino. Sa gitna ng deliberasyon sa mungkahing taas sahod, muling bubuhayin sa Kamara ang 750 pesos na across-the-board wage hike. Ayon sa isang kongresista, hindi sapat ang kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila para makamit ang nasa 1,200 pisong family living wage. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Muling isusulong ng Makabayan Block ang 750 peso across-the-board wage hike para matamo ang family living wage na 1,200 pesos per day. Ayon kay Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, kaila isulong ang nationwide wage hike. Kasunod ang muling pagtalakay ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region sa mga petisyon ukol sa aumento sa sahod. Sabi ni Brosas, ang kasalukuyang 610 pesos na minimum wage sa Metro Manila ay hindi sapat para matugunan ang pangailangan ng isang pamilya sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Git ni Brosas, kailangan ng agarang pagpapatupan ng 750 peso wage increase para matamo ang 1,200 peso family living wage. Binatikos din ni Brosas ang 24 pesos na aumento sa sahod na isinusulong ng employers groups dahil sampalaan niya ito sa mga manggagawa na nagtitiis sa kakarampot na sahod. Ang House Bill 7568 o 750 peso National Minimum Wage Act ay panukalang batas ni Brosas na layuning maisabatas ang nationwide wage increase sa lahat ng mga manggagawa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman para sa mga marino. May alok na libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2
at Metro Rail Transit Line 3 sa mga marino ngayong araw ng Martes kasabay ng selebrasyon ng Araw ng mga Pinoy Seafarer. Ito ay bilang pakikisa sa Maritime Industry Authority o Marina sa DOTR Railway Sector upang ipagdiwang ang Day of the Filipino Seafarer. Ang libreng sakay sa LRT2 ay nagsimula na kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at magpapatuloy po ito mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Upang ma-avail ang libreng sakay, kailangan lamang ipakita ang kanilang valid na Seafarers Record Book o SRB. Gayon din po ang Seafarers Identity Document o SID o kaya ay Seafarers Identification Booklet. Sa mundo naman ng pole vault, puspusa na ang paghahanda ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena para sa Paris Olympics. Ilang linggo kasi bago sumabak sa Summer Games, muli itong nakasungkit ng gintong medalya para sa Poland. Ang sports update na yan iatid sa atin ni Matchpoint Mili Borja. Ilang linggo bago ang inaabangang 2024 Paris Olympics, nagpapatuloy ang Pinoy pole vaulter at Olympian na si EJ Obiena sa pagdodomina sa international tournaments. Yan ay matapos niyang makuha ang back-to-back gold medal sa Czesław Cybulski Memorial sa Poland scoring 5.87 meters. Ito ay nangyari 2 araw lamang ang nakalilipas nang masungkit din ni Obiena ang ginto sa Bydgoszcz at 5.97 meters. Tinalo ng 6'2" Olympian ng Polish ace at home bet na nakaklear ng 5.82 meters. Habang nakuha naman ng pambato mula Saudi Arabia ang bronze, scoring 5.63 meters. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Narito naman ang mga balitang dapat ninyong abangan. Armed Forces of the Philippines tinawag na intrusive patrol ang presensya ng China monster ship malapit sa BRP Sierra Madre. Nasa $18,000 o higit 1 milyong pisong nakita ng isang cleaner sa NAIA, nakuha na. Sa MBC TV Sports Gilas Pilipinas, tinalo ang Taiwan Mustang sa isang exhibition match. At sa Showbiz Spotted, 12 Thai actors ng Pete Babe The Series nagpasaya sa kanilang first Manila fan meet. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Binabantayan ng Sinitahang Lakas ng Pilipinas ang presensya ng monster ship ng China na naglayag malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, bahagi ng intrusive patrols o panghihimasok ng China ang pagpapadala nito ng Coast Guard Vessel 5901, ang sinasabing pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Unang inulap ng maritime analyst si Ray Powell ang paglapit ng 12,000-ton CCG vessel sa Ayungin Shoal bago ito nagtungo sa Sabina Shoal kung saan Nakaposte ang BRP Teresa Magbanwa para sa AFP. Nakaposte ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard para sa AFP. Sinusubukan umano ng CCG na igiit ang labag sa batas itong claim sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero namamonitor umano ng hukbo ang lahat ng aktibidad sa West Philippine Sea. Ang lahat ng aktibidad sa West Philippine Sea, patunay na pinatinding maritime domain awareness ng bansa. Idiningin naman ng AFP na iligal ang aksyon ng CCG at salungat ito sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon. Nanawagan ito sa lahat ng mga bansang irespeto ang international law at iwasan ang pagpapatimdim ng tensyon sa teritoryo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Pumirma naman sa isang kasunduan sa pribadong sektor ang Commission on Elections o COMELEC para sa online voting ng mga overseas Filipino worker sa darating na 2025 midterm elections. Pagtitiyak ng SMS Global Technologies Incorporated at Sequent Technology Inc., walang aberya na magaganap lalo't hindi umano nadadaya ang online voting. Magbabalita si Boy Gonzales.
Nakipagkasundo na ang COMELEC sa pribadong kontraktor para sa online voting ng Overseas Filipino sa 2025 midterm election. Ang joint venture na SMS Global Technologies at Sequent Tech Incorporated ang nakakuha ng kontrata para sa 100 million pesos para sa online voting and counting system para makaboto ang mga OFW. Sa sinagawang ceremonial signing sa COMELEC, mismo sina Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Amy Perolino ang kumatawan para sa COMELEC. Sina Anthony Christian Angeles at Eduardo Robles naman ang parehong mga Chief Executive Officer ang pumirma sa kontrata para sa panig ng SMS Global Technologies Incorporated at Sequent Technology Incorporated. Kapwa tiniyak ng COMELEC at joint venture na SMS Global Technologies at Sequent Tech na hindi madadaya ang online voting kung saan walang magiging problema ang sistema. Dahil dito maasang COMELEC sa pamamagitan ng online voting ay mapapataas pa ang voters sa turnout sa 2025 midterm election. Sa pagboto naman ng mga OFW, kakailanganin lamang ang passport at cellphone upang makapagsagawa ng online voting. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, may nag-claim na ng nasa $18,000 o katumbas ng higit 1 milyong piso na nawalis ng isang cleaner kamakailan sa Ninoy Aquino International Airport. Pakinggan natin ang ulat ni Sherwin Alfaro. Sherwin. Iwel na ibalik na sa may-ari ang nawawalang $18,800 o halagang 1 milyong piso na naiwang nakasilid sa gamit na medyas noong June 20 sa NAIA Terminal 3. Linggo ng umaga nang lumutang sa Ninoy Aquino International Airport ang claimant na itinago na lamang sa pangalang Muhammad, isang negosyanteng taga Mindanao. Ayon sa MIA, dumating si Muhammad kasama ang kanyang mga kaanak para patunayan na sa matandang negosyante ang nawawalang dolyar, dala ang ilang ebidensya na tumutugma sa naiwang dilot ng pera na itinago sa maruming medyas na naiwan sa departure area matapos ang final security sa NAIA Terminal 3. Tumutugma rin umano sa kuha ng CCTV ang itsura ni Muhammad na nag-iisa lamang sa bench area nang maiwan ito ang dalawang maruming medyas mula sa kanyang hand carry bag. Hindi naman malinaw kung paano na ilusot ni Muhammad sa X-ray technician ng Office of the Transport Security sa final security check ng NAIA Terminal 3 ang mahigit sa 10,000 dolyar na siya lamang pinapayagan na bitbit ng sinumang pasahero na may dalang dolyar sa paliparan. Wala pa ring paliwanag ang OTS hinggil sa naturang insidente. Hindi man nagkaharap ay pinasalamatan rin ni Muhammad ang nakapulot ng 1 milyong pisong halaga ng kanyang dolyar na si Rosalinda Silerio na unang pinuri ni GM Jose Ines ng MIA sa pagpapakita ng kanyang katapatan sa tungkulin. Para sa MBC TV Network News, RH6, Sherwin Batal. Para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Sa iba pang mga balita, maituturing na grave error ang pag-absuelto kay dating Senadora Laila De Lima sa huling drug case nito. Ayon kay dating presidential spokesperson ng Duterte administration at legal counsel na si Attorney Salvador Panelo, wala naman daw ebidensyang nagpapatunay na pinilit ang mga testigo sa kanilang naunang testimonya laban sa dating senadora. Narito ang report ni Alia Ikatlo. Tinawag na grave error ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang pag-absuelto ng korte sa huling kaso ng droga ni dating Senador Leila De Lima. Sa inilabas na pahayag ni Panelo, ang pagbawi umano ng mga testigo sa kanilang testimonya laban kay De Lima ang naging daan upang mapalaya ang dating senador. Pero giit ni Panelo, labag ito sa legal principle dahil walang ebidensya na pinilit ang mga testigo sa kanilang naging unang pahayag
pahayag. Ayon pa kay Panelo, hindi maituturing na injustice ang 7 taong pagkakakulong ni De Lima dahil parusa umano ito sa kanyang pag-akusa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot umano sa extrajudicial killings noong ito ay alkalde pa ng Davao City. Sabi pa ni Panelo, dapat nang mag-move on ang dating senador at matuto sa kanyang mga naging karanasan. Samantala, no comment naman ang isa pang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa issue. Tuluyan ng malaya si dating Senator Leila de Lima matapos ibasura ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang ikatlo at huling kaso na may kaugnayan sa illegal na droga. Ang desisyon ay matapos ihirit ng kampo ni de Lima ang demerit to evidence na dahilan ng pag-absuelto sa huling drug case nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Alia Ikatlo, Sama-sama Tayo Pilipino. Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na matagumpay na maidaraos ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gaganapin sa May 2025. Sa Bar Mayors Conference, sinabi ng Pangulo na may kumpiyansa siya na magiging mapayapa ang eleksyon sa tulong ng mga lokal na opisyal ng rehiyon. Aminado raw si PBBM na mahirap itong tuparin, ngunit umaasa siya na magiging maayos at magbubunga ito ng maliwanag na resulta. Nanawagan naman ang Pangulo sa mga alkalde na dumalo sa pagpupulong na patuloy na makibahagi sa mga efforts na isinasagawa ng pamahalaan upang masiguro ang kaayusan nito. Hinimok din niya ang mga stakeholders sa Mindanao na huwag palampasin ang mga oportunidad upang mapaunlad ang rehiyon sa pamamagitan ng mapayapang diskurso. Malaki aniya ang potensyal ng rehiyon at dumarami na rin ang oportunidad upang ma-develop ito. Dagdag pa niya, mayroon ng mga kumpanya na nagbabalak na magtayo ng negosyo sa Mindanao at kung maisakatuparan, magbubukas ito ng mas maraming trabaho sa mga lokal na residente at maaaring maging daan upang mapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Kaya pagdidiin ng presidente, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor at ang pagsisikap na unawayan ng isa't isa at magtulong-tulong upang makamit ang mga hangaring ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong June 25, 2 araw bago ang Aliwan Fiesta. Sa bahagyang paghina ng bugso ng southwest monsoon o hanging habagat, muling nag-take over ang easterlies bilang mas dominanteng weather system sa buong Kapuluan. Kung kahapon, western section ng bansa ang inulan dahil sa habagat, ngayong araw, uulanin pa rin ang Palawan pero kasama na rin ang eastern portion ng southern Luzon, Visayas at northeastern portion ng Mindanao dahil naman sa easterlies. Asahan ng masungit na panahon sa Bicol Region, Quezon Province pati na rin sa Romblon at Caraga Region sa Davao. Meanwhile, sa nalalabing bahagi na ating bansa, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng isolated rains at localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Pero ngayong tanghali, as always, magiging maalinsangan pa rin ang panahon. Sa lawag nga at maging dito sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 33 degrees Celsius ang maximum heat ngayong tanghali. Habang sa bahagi naman ng Iloilo, Zamboanga at Cagayan de Oro, maglalaro ang temperatura mula 24 to 32 degrees Celsius. Ligtas din na makakapangisda ang ating mga kababayan dahil walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan. Samantala, para sa ating Aliwan Fiesta weather forecast, wala pa ring namamataan ng pag-asa na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, habang inaasahan naman ng patuloy na pag-iral ng easterlies at least for the next few days. Sa ngayon, isolated rains at localized thunderstorms pa rin ang nagbabantang magpaulan dito sa Kamaynilaan na may temperatura na maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius. Pero syempre, rain or shine, tuloy na tuloy pa rin ang saya dahil ang pistay narito na sa Aliwan Fiesta 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Sa MBC TV correspondents, tricycle driver patay sa pamamaril sa Taytay Rizal. Sa Hoy, bawal yan, parusa sa mga nagsusunog ng basura. Alamin. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, tinalo ng Taiwan Mustang.
At sa showbiz spotted, 12 Thai actors ng Pete Babe The Series nagpasaya sa kanilang first Manila fan meet. At nangyan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Patay naman ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin sa Taytay, Rizal. Kwento ng isang malapit na kaibigan ng biktima, posibleng love triangle umano ang pinag-ugatan ng krimen. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC TV o MBC Media Group. Love triangle ang isa sa mga naikukwentong problema ng tricycle driver na pinatay sa pamamaril sa bahagi ng C6 sakop ng Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Yan ang sinabi ng ilang malapit na kaibigan ng 50 anyos na biktimang si Jose Jonifer de Barbo, single at residente ng Pasig City. Sa panayam ng DZRH News, binanggit ni Pepea Toda President Cornelio Lamata na may naikwentong kaalitan si de Barbo bukod pa sa nabatid nilang pakikipagkita nito sa dating partner na may sarili na rin ngayong kinakasama. Ang nabanggit niya lang sa akin, nung burol nung pinsan nila doon, may kalitan sa nung gabi, yung bago ilibing. Yun lang naman nabanggit sa akin. Wala namang... Pero yung sinasabing iba yung kasama na may nagpupunta pa raw sa bahay dati niyang karelasyon. Oo, mayroon din siya na, na banggit na itong si Dorina, pumunta rin doon. Pag minsan, pumunta doon sa bahay niya, sa inupahan niyang bahay. Samantala, nakuna naman ang larawan ng saksing tanod, ang likuran ng mga bumaril sa biktima. Kwento ni Antonio Biason, nakatambay ang kahinahinalang mga lalaki ng kanyang sitahin at mistulang inaabangan ang pagdaan ni de Barbo. Tatanungin sa siya kung anong motibo niya na nakatambay sila doon sa may kanto. Dead on the spot ang tricycle driver ng pagbabarili ng riding in tandem pasado alas 5 ng umaga. Habang pasado alas 8 na, nayalis ang kanyang mga labing nagdulot ng bahagyang pagbagal ng trapiko sa border ng Rizal, Pasig at Taguig. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Nabigyan ng tulong financial mula sa lokal na pamahalaan ng Orbis Tondo, Pangasinan ng kanilang kababayang OFW na naripatriate mula sa bansang Saudi Arabia. Kamakalaway na ipagkaloob ang tulong financial kay Mrs. Milba Erquisa ng Barangay Dalangiring, Orbis Tondo mula sa lokal na pamahalaan, katuwang ang Public Employment Service Office. Matatanda na si Erquisa ay humingi ng tulong sa PESO Orbis Tondo para makauwi sa Pilipinas dahil sa hirap nitong dinadana sa pagmamaltrato sa kanya ng amo. Agad naman itong inaksyonan ng lokal na pamahalaan at nakipag-ugnayan sa OWA at hagaran ding tumugon para sa ligtas na pagpapawi sa bansa sa nasabing OFW. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bumangga naman ang isang pick-up sa isang bahay na malapit sa National Highway ng Barangay Sagudsuron, Katubig Norte, Samar. Ayon sa report ng PNP, sumabog ang gulong nito dahilan kung bakit nawala ng kontrol ang sasakyan at tuloy-tuloy sa pagkakabanggaan sa nasabing bahay. Ang sasakyan ay isang Toyota Hilux at minamaniho ng isang nakilala na si Mr. Hulaton, 40 anyos, self-employed at residente ng Barangay Huli-Huli, Las Navas, Norte, Samar. Sa salaysay ng nasabing driver, bate naman sa police report habang binabaybay niya ang kalsada pagdating sa nasabing lugar, sumabog ang kaliwang gulong nito. Nawalan siya ng kontrol at napunta sa isang linya ng kalsada at tuloy-tuloy sa pagkakabangga sa nasabing bahay. Napinsala ang ilang bahagi ng bahay at malaki rin ang nasira sa unahan na bahagi ng pick-up. Mabuti na lamang at ligtas ang nasabing driver at walang naiulat na nasugatan sa nasabing pangyayari. Dinala naman ang driver sa Katubig MPS para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 5 individual matapos na tumba ang elf truck na kailang sinasakyan na pasado alas 9 ng umaga sa Park 11 Lower Misulong, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Batay sa investigasyon ng Talaingod Municipal Police Station, mahigit sa 20 katao ang sakay sa nasabing truck na patungo ang mga biktima sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro upang maligo sa dagat. Pagsapit ng truck sa pinangyarihan, bigla nagkaproblema ang brake ng elf truck at nahulog patungo sa creek. Kagad
ay sinugod sa pinakmalapit na ospital ang mga sakay ng elf truck, ngunit iniklarang dead on arrival ang 5 biktima na ang 3 sa kanila ay menor de edad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan habang ginagamot pa ang ibang nasugatan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Umakyat sa 3,421 na mga hayop na karamihan mga manok ang namatay dahil sa pagputok ng Bulkan Canlaon sa lungsod ng Canlaon, Negros Oriental. Sa record ng Provincial Veterinary Office hanggang Hunyo 19, sa lungsod ng Bago ay mayroong 72 na mga baboy ang namatay, 16 ang baka, 45 mga karabao, 73 na mga kambing at 3,191 na mga manok. Sa La Carlota City, 2 mga karabaw ang namatay at 19 na mga manok. Ang nasabing insidente ang nagresulta umano sa 374 million pesos na pinsala sa nasabing lugar. Ayon kay Dr. Ryan Hanoya, officer in charge ng Provincial Veterinary Office, 2 linggo matapos nagputok ang Bulkan Canlaon, dito na monitor ang damage sa mga hayop dahil masamang amoy ng asupre at respiratory infection sa mga hayop. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasabay naman ng pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, 2 regalo ang inihanda ng DZRH para sa masugid nitong mga tagapakinig, pati na rin sa mga ka-birthday nito. Pero dahil iba talaga ang serbisyong publikong hatid ng DZRH, alam nyo ba na mas marami na ang pwedeng mapili na mabiyayaan ng mga regalong ito? Kung bakit, alamin natin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. 85 years na ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas sa darating na July 15. At kasabay ng engrandeng selebrasyon na ito, naglunsad kamakailan ng DZRH ng 2 promo bilang regalo sa mga naging kaagapay nito sa patuloy na pamamayagpag sa Himpapawid. Ang Gawad Pamilyang Pilipino at DZRH Ka-Birthday Promo. Pero dahil hindi matatawaran ang malasakit at serbisyong publiko ng DZRH, may isa pa itong pahabol na regalo. Extended na ang selebrasyon dahil extended na rin ang pa-promo ng DZRH. Para sa Gawad Pamilyang Pilipino, pwede pa rin ipadala ang inyong mga natatanging kwentong DZRH sa email address na dzrhnewsdesk@gmail.com hanggang sa mismong anibersaryo ng DZRH sa July 15. Para sa mga maswerteng mapipili, naghihintay pa rin ang Pangkabuhayan Showcase, hatid ng DZRH. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa ng DZRH dahil ang DZRH Ka-Birthday Promo hindi lang extended hanggang July 10, kundi bukas na rin para sa lahat ng ka-birthday ng DZRH. Ano mang edad mo, bata man, matanda o feeling young at heart, basta't ipinanganak ka ng July 15, may tsansa ka na ring mabunot at mabigyan ng cash prize. Manatiling nakatutok sa DZRH at DZRH TV para malaman ang buong promo mechanics. Kaya naman humabol na at baka ikaw na ang seswertehin ngayong darating na July 15. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang mga gawain ng tao ang isa sa mga pangunahing sanhi ng paglala ng climate change. Kaya naman iba't ibang batas ang ipinatutupad para sa regulasyon ng mga gawain ito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paggawa ng mga ipinagbabawal na gawain, gaya na lamang ng pagsusunog ng mga basura. Bakit nga ba ito ipinagbabawal at ano ang kaparusahan sa mga mahuhuling gumagawa nito? Alamin natin yan sa report na ito. Ang pagsusunog ng basura ay isang mabilis na paraan upang mabawasan ang kalat sa bahay.
Kaya marami sa atin, sa halip na mag-segregate o mag-antay ng schedule ng koleksyon ng basura, ay sinusunog na lang ang mga naipong kalat. Pero panawagan ng Department of Environment and Natural Resources, iwasan ang gawaing ito. Ayon sa pag-aaral ng ahensya, ang pagsusunog ng basura ay nakakasama sa kalusugan at kapaligiran. Anito naglalabas ng nakakalasong kemikal ang mga sinusunog na basura at ang usok mula rito ay nakakaambag sa climate change. Ito ay ipinagbabawal sa ilalim ng Section 48 ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act No. 9003. Nakasaad dito na ang pagsisiga ng dahon, plastic at iba pang basura ay practice ng improper solid waste disposal at maituturing na paglabag sa batas. Ang sinumang mapatunayang lumabag sa nasabing kautusan ay maaaring mapatawan ng multang 300 pesos hanggang 1,000 pesos at pagkakakulong ng 1 hanggang 15 araw. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo naman ng basketball, puspusan na rin ang paghahanda ng ating national basketball team na Gilas Pilipinas para naman sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Tinalo ng Nationals ang Taiwan Mustangs matapos ang isang exhibition match na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ang mga naging pangyayari iatid sa atin ni Matchpoint Mili Borja. Magandang simula para sa kanilang preparasyon sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Tinalo ng Gilas Pilipinas ang Taiwan Mustang sa isang exhibition match na ginanap sa Pasig City. With a final score of 74-64, pinangunahan ni Dwight Ramos ang Nationals with 19 points and 3 rebounds. Habang nakapagtala naman ng double-double 12 points and 15 assists si Justin Brownlee. Sa first half, 5 puntos lamang ang kalamangan ng Gilas. Pero pagdating sa third quarter, dito na na-outscore ng Nationals ang Taiwan, having 21-12 run para sa 17-point lead. Bagamat napababa pa ng kalabang kupunan ng kalamangan sa 8 puntos sa final period, hindi na nito nahabol pa ang score. Samantala nakatakda ng lumipad patungong Europe ang Gilas para harapin ang Turkey sa Webes, June 27 at Poland naman sa Linggo, June 30 sa tune-up games. Sa Olympic Qualifying Tournament proper, unang makakatapat ng Nationals ang host team Latvia na susundan naman ng Georgia. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. The crew has finally arrived at their pit stop. Sa unang pagkakataon, bumisita dito sa bansa ang 12 Thai actors na bida ng Pit Babe the Series. Ang ilang kaganapan sa Love's Journey in Manila, panoorin sa Showbiz Report na ito. Kasabay ng taunang Pride March sa Quezon City, ginanap sa Skydome ang kauna-unahang fan meeting sa bansa ng mga bida ng hit Boys Love Series na Pit Babe. Kaya naman maliban sa checkered flags na sumisimbolo sa kwento ng serye, tampok ang fast-paced racing world na puno rin ang venue ng rainbow flags. Sina Poo, Pavel, Silub, Pon, Ping, Not kasama sina Benz, Garfield, Michael, Top 10 Pop at Lee, isang dosenang kilig at saya ang inihatid sa fans. Ang Pit Babe crew talaga nga namang hindi lang sa aktingan magaling, kundi maging sa sayawan at kantahan. Patunay dyan ang i-perform ng Thai stars ang mga OST ng kanilang serye gaya ng It's Alright, Bad Guys, Told Ya at Speed of Love. Let's try, let's try, let's try, let's try. And then the speed of love. Lumabas din ang competitive spirits ng boys nang mapasabak sa classic Pinoy game na Kalamansi Relay. It's okay, it's okay. At lalo namang lumakas ang hiyawan nang humataw sa trending Hit Me Up Dance Challenge si Pabel bilang consequence ng kanilang grupo sa isang challenge. Samantala, very happy naman ang fans sa first fan meeting sa bansa ng kanilang mga iniidolo. Gaya na lamang ni Kyla na talagang todo effort sa kanyang outfit. I'm so happy to meet you now, and thank you so much for being, for giving us so much memories tonight, and we love you, so welcome to the Philippines. Mayroon ding galing pa sa kanyang oath-taking. Pumunta ako ng oath-taking up to 4, and then na traffic because of the parade. The Pride Parade, kaya nalate ako eh.
Sa kabila ng busy schedule, hilig daw talaga ni JP ang pagpunta sa mga fan meet dahil Yes, I'm really fan of attending fan meeting because it is like my parang siya yung escape ko from stress. Yeah. habang ang tatlong girls naman ito bumiyahe pa mula China. Actually, we are the fans of Pavel. Yeah, so we follow him to travel around the world to join the event. So we just support him. So where is he? So where are we? Sa pagtatapos ng show, kasama ang Pit Babe fans, ipinagdiwang ni Poo, Top 10 at Pavel ang kanilang birthday. Sa ngayon, one thing's for sure, excited ng Pit Babe fans para sa second season ng serye. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito na nga, bago lamang po kami magtapos, konting countdown muna dyan. Meron na lang po tayong 2 araw bago ang Aliwan Fiesta 2024. 2 days na nga lang at matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pistay narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. Kita-kits! At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita muli tayo bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya.